naghain na ng motion to quash ang kampo ni Vice President Sara Duterte para ipabasura ang isinampang 3 counts of grave threats laban sa bise ng Department of Justice. Kaugnayan sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban sa Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. May 5 araw ang prosekusyon para mag-reply sa mosyong inihain ng kampo ng bise. Matatandaang nagsampa ang Department of Justice ng 3 counts ng grave threats laban sa bise nitong nakaraang Lunes. Pero ang palasyo nakulangan sa reklamo laban sa Vice Presidente. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, meron pa dapat na element na inciting to sedition dahil hindi lang daw ito simpleng grave threat. Naniniwala rin si Yusek Claire na kahit absuelto sa impeachment, hindi ito ibig sabihin na absuelto si VP Sara sa criminal liabilities. Sinamahan naman ni VP Sara si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte para dumalo sa isang pagdinig sa Regional Trial Court. Nahaharap din ang kongresista sa reklamong grave threats na inihain ng isang Christine John Patria. Kasunod yan ng insidente umano ng pambubugbog na naganap sa isang bar noong February 23, 2025. So para po makakuha tayo ng karagdagang detalye, kaugnay pa rin po ng usapin na yan, kausapin po natin ang ating mobile journal na si Arles De Los Santos. Magandang gabi sa iyo, Arles! Magandang gabi, Joby, Chiki at Mase. Alam nyo, ito na yung time slot ng Thursday and Friday, no? Na kung saan nga yung mga pagulong na mga kaso at iba pang mga reklamo kalabas na impeachment trial ay nagsisimula, no? So sa 5 araw na hinihintay, ay inaasahan na magbibigay tugon ang prosekusyon kaugnay ng reklamong grave threats nga laban kay Vice President Sara Duterte. 3 counts yan, no? Kapag tumugon yung prosekusyon dito, ang masusunod na mangyayari ay titimbangin ng mga hukom kung may basihan nga ba yung hiling ni VP Sara na ibasura yung kaso laban sa kanya, no? At kapag pinayagan na ibasura yung kaso laban sa kanya, dininig yung yung kawalan ng basihan nito, posibleng ang madrop yung kaso, no? At hindi na yan didiretso sa paglilitis, pero kapag ibinasura naman yung motion to quash ni VP Sara ay didiretso yung kaso, no? Kaugnay nga yan ng umunay pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at maging sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Hinihintay pa natin ang tugon ng NBI patungkol dyan, maging ng DOJ, pero kailangan daw ay makuha muna nila yung buong copy ng buong kopya ng motion to quash na nirequest ni Vice President Sara Duterte dahil doon nakalista yung mga grounds nito, no, habang kinumpirma ng kampo ni VP Sara na naghain nga sila ng motion na ito. Arles, baka lang may nasabi ang Department of Justice kung paano makakaapekto yung ginagawang pagdinig ng grave threats sa articles of impeachment dyan sa Senado doon sa isinampa nilang kaso. Because I wonder, ilan na rin yung mga witnesses ng prosekusyon na nakausap doon sa impeachment court. So, yung mga detalye na nakuha doon, pwede ba yun na magamit din doon sa criminal charges against the Vice President? Ang alam natin, Maseno, sa rules of procedure ay kailangan humarap pa din yung mga testigo, no, sa korte kasi magkaibang case ito eh. Itong impeachment case ay kapangyarihan yan na ng Senado habang yung original yung grave threats naman, no, ay criminal case yan kung saan inihain sa Regional Trial Court, no. So kailangan ay magsimula mo riyan sa pinakasimula ng bawat kaso, no. So inaasahan natin na yan enter ng motion si VP Sara. Yung motion to quash, ayan yung kadalasan talaga na ginagawa ng mga akusado, no, kapag nais nila na ibasura o mabasura yung kaso laban sa kanila. Kasunod dyan ay kung pagdidesisyonan ng korte, kung didiretso yung kaso, doon na, no, babasahan ng sakdal si Vice President Sara Duterte at kasunod niya, no, kung ano yung i-enter niyang plea. Guilty ba or not guilty? Ayon sa mga legal luminaries, inaasahan nila, no, na mauuna muna yung impeachment trial na maresolba bago yung pagkulong mismo ng criminal case ni Vice President Sara, which is yung grave threats. Para doon naman sa bahagi ng Department of Justice ay naglimitado yung sagot nila dyan dahil kailangan pa na makuha muna nila yung mga papeles kaugnay nga sa inihaing motion na yan ng isa. Lipat ako sa girls, Arles ay lipat tayo doon sa isa pang breaking news sa mga beat na iniikutan mo. Walang iba yan kundi doon sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Alam natin na na-break na to last week pero may confirmation na ngayon ng request from the US, tama ba?
tama ka dyan, Jovi. Ayon sa Department of Justice, ay Friday, last week nila nakuha nga, no? Itong formal request ng Estados Unidos para sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy. So, dalawa yung posibleng mangyari, mapagbigyan na i-extradite ang pastor o hindi ito mapagbigyan. No? Para lang sa konteksto, nahaharap kasi sa patong-patong na kaso itong si Pastor Apollo Kibuloy na self-proclaimed appointed Son of God at founder naman ng Kingdom of Jesus Christ. No? Wanted si Kibuloy sa kasong sex trafficking of children, bulk cash smuggling at fraud and coercion sa Estados Unidos dahil umano sa partisipasyon niya sa labor trafficking scheme. No? Ayon mismo sa FBI website, no, ay na naglabas na ng most wanted poster ni Kibuloy, no, ay dinadala niya umano ang kanyang mga miyembro ng simbahan sa Amerika sa pamamagitan ng mga peking visa at pinipilit umano ito na mag-solicit para sa umano yung mga bogus na mga charity nito. No? Pero ang katotohanan daw ay ginagamit yung mga pera para nga sa marangya umanong pamumuhay ng mga church leaders nila. No? At yung mga miyembro umano na mahuhusay ay pilit umano na ipinapasok sa peking kasal o pinipilit makakuha ng peking mga visa para makapagpatuloy na mag-solicit ang mga ito. Kaugnay naman doon, Jovi, sa extradition, may mga several elements daw na tinitignan dyan ang Department of Justice. 4 yung kanilang ibinigay kanina. No? Una ay yung identity. Dapat daw masigurado na yung hinihingi o pinapa-extradite na Apollo Kibuloy ng Estados Unidos ay kaparehas sa Apollo Kibuloy na ngayon ay nakapiit at hawak nga ng ating pamahalaan. No? Ikalawa, yung dual criminality. Kailangan yung mga kaso ni Kibuloy na dahilan ng kanyang extradition ay dapat punishable din sa Pilipinas. Ayan yung tinatawag nating dual criminality. Not necessarily nakaparehas ang batas natin at ng Estados Unidos, pero dapat ay punishable ito sa dalawang bansa. No? Habang yung pangatlo naman ay yung dapat daw ma-validate na yung posibleng maging parusa kay Kibuloy, no, ay nasa 1 taon mahigit yung posibleng maging parusa at dapat masigurado din na nasa maayos ang magiging kalagayan ni Kibuloy kapag ito ay dinugo doon. Habang ang ika-4 naman, ang sinasabi dito, dapat din daw ay hindi capital punishment o death penalty ang hihahain kay Kibuloy kapag ito nga ay naparusahan na guilty sa mga kaso at alegasyon ng irregularidad o ilegalidad sa kanya sa Amerika. Arles, pahabol lang. Magkakasunod kasi yung Biyernes na lagi kang nabebiyernesan. So, meron ba tayong aasahan Bukas. na pag-i-issue ng warrant of arrest bukas? What's your fearless forecast, Arles? Fearless forecast. Sa ngayon, syempre kapag Friday, parang naka-red alert na nga ako sa sarili ko. Dahil sabi ko, hindi to pwede easy day dahil Friday may mga pahabol talaga. No? So far, ang ating inaabangan, no, ay yung kumpirmasyon nga sa Department of Justice, sa Office of the Ombudsman, kung ano na nga ba yung estado, nakapag-file na ba ng tugon itong mag-inang sina Senator Loren Legarda at Representative Leandro Leviste kaugnay ng kasong plunder at graft sa kanila na niluluto. No? Kasi 15 days yung ibinigay na deadline para sa kanila, no? Pero wala pang kumpirmasyon kung nakapaghain na sila ng mga ito. Mahalaga kasi itong kanilang tugon or counter affidavit para timbangin ng Office of the Ombudsman kung dapat nga ba na isampa na sa Sandigan Bayan yung mga kaso laban sa kanila. No? At syempre, mabilis sa Sandigan Bayan recently, nasa 24 to 48 hours at may warrant of arrest na. No? So kailangan nating abangan yan. At kabukod pa dyan, syempre kung tutungtong na rin ba sa kasuhan yung mga preliminary investigation sa mga mambabatas at iba pang mga kontraktor, maging yung doon sa obstruction of justice na reklamo laban kay Senator Robin Padilla at Senator Alan Peter Cayetano, maging kay dating Sergeant at Arms no, na si Mau Plasca. Kabukod dyan, wala pa naman tayong mabigat pa na inaasahan. But still, mahaba-haba pa kahit ang gabi na ito at ang araw para bukas na That's true. That's true. Anything can happen till tomorrow. No? Okay, with that, pasalamat muna tayo sa ating mobile journalist na si Ares De Los Santos sa isang napakagandang lugar nag-live niya. Oo nga eh. Ang aliwalas Ang ng ganda. background niya. Familiar. Oo. Parang feeling ko in about 30 days, may Christmas tree na sa likod dyan. Ay, oo. Malamang, Oh my malamang. God. September Hindi na na, pala. hindi na plain white yung ilaw dito. May kumukutitap na sa gilid ko. Yeah. Proud po kami dyan, no? Sa Signal Launchpad po yan. Dito sa Reliance Mandaluyong. Yung may pulang bola po, mga Yan kapatid, yun, sa yan. labas.
Thank you, Arles. Salamat, Arles. Thank you, Arles. Oh, before tayo mag-break. Senadora Lauren, wala pa sa Pilipinas. Ano Wala ko nag-extend kasi, yung leave naka-leave niya siya eh. hanggang Oh. kahapon. Oh. Kasi naman, hanggang kahapon lang naman talaga yung session. Right. Oo. So, sabihin, kahit wala pa siya dito, kumbaga kanya yung ngayon, yung bukas, tsaka yung buong weekend. So, we'll see sa Monday kung nandito na siya. Unless i-extend niya ulit. Ha? Medical leave. Medical leave. Medical leave.